Hello guys! Welcome back again to my channel. Yan, for today's video, naisipan ko ulit na gawan ng review itong aircon ko na Kulin Quad Series Full DC Inverter na 1 horsepower after kong magamit ng more than 2 years. Yes guys, more than 2 years ko na siyang ginagamit. Nabili ko siya noong Feb 26, 2022. So, yung date natin ngayon ay April 2024. So, yan. Share ko sa inyo yung experience ko sa paggamit nito sa more than 2 years. Tapos, sasabihin ko din yung mga issues na na-experience ko sa aircon na to. Yan. Kung binabalak mong bilhin ito or isa to dun sa mga choices mo na window type aircon, yan. Panoorin mo tong video na to. Yan. Disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa na-experience ko. Kaya kung meron man akong masabing mali dito, paki-correct nyo ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Paki-follow na din ako sa Facebook page ko, ilagay ko sa description yung link. Okay. So yan, itong video na to ay hindi sponsor ng Kulin. So, sasabihin ko talaga yung honest review ko dito. Yan. Mag-start ako dun sa issues na naranasan ko dito sa Kulin sa paggamit ko ng more than 2 years. Yan, para dun sa mga bumabalak na bumili nitong Kulin Quad Series. So, yung unang issue na naranasan ko, mga minor issue lang naman yung experience ko dito. Yung unang issue ay yung sa swing niya, yung dito sa loob, yung nagsiswing na gano'n, yung kulay black. At meron siyang tunog after ko siyang magamit ng more than 1 year. Lumabas yung tunog na yun. So tapos sinilip ko yung pala yung swing. Humahampas siya kapag malakas yung hangin, especially kapag naka number 3 yung fan niya. So, nagawan ko na ng solution yon at ginawan ko na ng video. Sa mga merong same issue na ganon, panoorin nyo yung video ko, kaya lagay ko sa description yung link. Yan. Hindi lang naman sa Kulin Quad Series na window type na na-experience yung ganon issue, pati din sa ibang brand, kasi yung friend ko, meron din siyang window type aircon na ibang brand. Tapos ganon din, tumutunog din, katagalan. So, yan siguro, issue talaga yon nung mga window type aircon. So kung meron ka same issue na gano'n, panoorin mo yung video ko, kaya ilagay ko yung link sa description. Yan, yung second issue naman, mahirap siyang i-connect dun sa mobile phone. Okay? So sa mga hindi nakakaalam, yes, itong aircon na to ay pwede mo siyang makonect sa cellphone mo, tapos pwede mong makontrol yung temperature. Yan, tapos yung mode, yung mga timer, yan. Wala lang siya yung pwede mong makita yung nakonsumo ng aircon mo tulad nung sa LG. So wala siyang ganun. Yung pwede mo lang magawa sa yung pwede mong makontrol using your mobile phone ay yung temperature lang, yung mode, tsaka yung fan. Okay, tsaka yung timer. Yan. So far, yun lang naman yung mga issues na naranasan ko dito sa aircon ko after ko siyang magamit ng more than 2 years. Yung aircon na to, hindi pa siya nare-repair. Okay na okay pa. Ngayon, kung tatanungin nyo ako kung marirecommend ko pa, ngayong 2024, itong aircon na to, ang sagot ko guys, yes. Kasi simula nung nabili ko to nung 2022, ay konti pa lang yung lumalabas na window type aircon na magaganda ngayong 2024. Okay? Ang nagustuhan ko kasi dito sa aircon na to, mataas yung cooling capacity niya. Yan. Tapos compact siya. Nung nagpabutas ako ng room para dito sa aircon, saktong-sakto siya dun sa butas ko, kaya eto na yung binili ko. Tapos sakto, naka R32 din yung refrigerant niya. Yan. Maganda siya, yung pure white. So papakita ko lang.
after kong magamit ng more than 2 years. Yan. So, buksan ko dito. Yan. Okay na okay pa. Hindi pa yan nasira guys. Wala pang napapalitan dyan. So yan. Kung tinatanong nyo ako kung worth it pa na bilhin tong aircon na to. Yes guys, worth it pa. Nung nabili ko yung aircon na to ay nasa 26,000 nun kasi bago pa lang. Nalabas. Ngayon nata nasa 21 na lang. Yan. Nabili ko siya sa Western Appliances tapos may libreng fan. Okay. Yan. Sasagutin ko na din yung mga ibang question na nagko-comment dun sa ibang videos ko. Yan. Ang sabi, yung mga nakabili na, tapos nag-comment sila, bakit daw yung sa kanila, may tumutulong tubig sa harap. Yan. I-check nyo yung pagka-install ng aircon nyo, baka hindi siya nakababa dun sa likod. Dapat kasi kapag window type yung ini-install nyo, dapat nakababa yung sa likod para doon tumulo yung tubig. Okay? Check nyo nang mabuti. Kaya siguro tumutulo sa harap yan kasi nakababa yung sa harap, kaya pumupunta sa harap yung tubig. Okay? Doon naman isa, nag-comment siya, sabi niya, meron siyang naririnig na tunog sa mismong aircon niya sa loob na parang tubig or kuliglig. Para mawala yan guys, buksan nyo lang yung sa baba, merong rubber yan na bilog. Tignan nyo sa baba, kulay black. Alisin nyo yon para tumulo yung tubig. Okay? Although itong aircon na to kasi, supported din siya ng non-drip. So kahit na hindi mo alisin yan, okay lang. Supported naman siya ng non-drip. Yun nga lang sa iba, ang nangyayari sa kanila, nakakarinig sila ng mga parang wisik ng tubig or parang kuliglig. O siguro nasa pag-install yun, kasi yung iba naman wala naman daw silang naririnig kahit na nakalagay yung rubber sa baba. Okay? Yung iba naman nagko-comment about sa mga kulin window type na aircon, after daw magpa-cleaning, humihina yung buga ng hangin nila ng aircon, okay? Dito sa Kulin Quad Series, hindi ko naranasan yun. Nabasa ko kasi yun dun sa mga unang model ng window type aircon ng Kulin. So, bago ko nabili to, nabasa ko na yun. So, nag-risk na lang ako dito sa Kulin Quad Series. Sabi ko, dahil bago to, tignan ko, baka na-fix na yung issue. Sa mga nagwo-worry guys, etong Kulin Quad Series, hindi siya kasama or hindi ko na-experience yung after magpa-cleaning ay humina yung buga ng hangin. So, same na same pa din simula nung nabili ko siya hanggang ngayon, na more than 2 years ko na siyang ginagamit. Ganun pa rin yung buga ng fan niya. Malakas naman. Okay? So ayan guys, kung meron pa akong nakalimutan, lagay ko na lang sa description yung nakalimutan ko. Okay? Sa mga nagtatanong pala kung saan ko nabili itong mga thermometer na to, ito yung outdoor thermometer para alam ko yung temperature sa labas. Saka itong frame, ilagay ko sa description yung link. Yan. Saka isang advice ko lang guys, lalo na ngayong sobrang init yung panahon. Kung direct sunlight yung bintana nyo, yan, maglagay kayo ng blackout curtain. Ganyan. Maganda to guys, marirecommend ko sa inyo lalo na sa mga naka-direct sunlight na mga bintana. Tignan nyo, papatayin ko yung ilaw ko. Yan. Nabablock talaga niya yung sikat ng araw. Yung time natin ngayon ay 12:20. Tignan nyo, sobrang init sa labas. Yan. Okay? Pero pag sinara mo to, yan. Nabablock talaga niya yung sikat ng araw. Dati naka-blinds ako, tapos pinalitan ko ng blackout curtain kasi nga pumapasok pa rin yung init ng araw. So sa mga gustong bumili nito, ilagay ko sa description yung link. Tsaka doon sa mga naghahanap ng seller sa online na itong Kulin Quad Series, ilagay ko yung mga link na legit seller sa description sa mga gustong mag-order. Okay? Click nyo lang yan sa mga gustong mag-order para hindi na kayo maghanap ng mga legit seller. So yan guys, kung meron pa kayong mga question, ilagay nyo lang sa comment. Pagdating naman pala sa bill guys, yung nadagdag sa bill ko,
ay nag-a-average siya ng 1,000 to 1,200. Tapos ginagamit ko siya ng 22 hours hanggang 24 hours. Yan. Depende sa init ng panahon. Yan. Yung nilalagay ko na setting dito, o yung sineset ko na desired temperature, kapag hindi naman ganun kainit, nilalagay ko siya ng 26, tapos sa unang bukas ko ng aircon, high fan, naka cool mode, yan, cool mode. Tapos after 1 hour, nililipat ko na yung fan niya sa medium. Okay, kapag gabi naman, or kapag naman mainit, ang sineset ko na temperature are 25 or 24. Tapos ganun pa rin yung fan niya sa unang bukas ko ng aircon. High fan. Tapos after 1 hour, nilalagay ko na siya sa low or medium fan. Pero laging naka-cool mode dyan. Ganun lagi yung setting ko. Yan, sa mga nagtatanong. Okay guys, sana wala na akong nakalimutan. Kung meron pa, i-comment ko na lang siguro sa description. Okay, maraming salamat sa panonood. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang. I-click yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Yung Facebook page ko, paki-follow na lang, paki-support na lang. Okay, kung meron kayong mga question, pwede niyo akong i-PM doon. At mag-send kayo ng mga videos or mga photo. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat. Bye!